Salbahe naman tong tingnan natin kung gaano kalupit o gaano kasalbahe ito yung kung paano binaril itong isang DJ dyan sa kanyang live, sa kanyang radyo program dito mismo to sa kanyang tahanan. Oh yes, alam mo, napakawalang hiya naman talaga itong bumanat na ito, no? Dapat talaga ito sa NBI ay mahuli ito. At alam ko ay napakatinding ginawa niya, hindi makatarungan ang ginawa niya kung paano niya paslangin ang ganitong sitwasyon. Napakatarantado ito. Panoorin natin kung paano pinaslang nitong tarantadong hitman itong isang nagbo-broadcast sa kanyang live. Napakagago talaga. Panoorin natin to. Patay ang isang broadcaster na binaril sa gitna ng kanyang live program sa loob pa mismo ng kanyang radio booth na nasa loob din ng kanyang bakuran. Narito ang report. Pasado alas 5:30 kaninang umaga, nakasalang sa kanyang programa sa radyo ang broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala bilang si DJ Johnny Walker. Naka-livestream pa noon ang programa sa 94.7 Gold FM mula sa kanyang radio booth na nasa loob din ng sarili niyang bakuran sa Calamba, Misamis Occidental. Bigla siyang napatingin sa pintuan ng booth kasabay ng pagpasok ng isang lalaking nakaasul na t-shirt at nakasuot ng cap at may bit-bit na baril. Bigla nitong pinaputukan ng mamamahayag. Sumalampak sa kanyang upuan si Humalon. Lumapit naman ang gunman at tila ba'y hinablot na kwintas sa kanya bago tuluyang tumakas. Sa kuha ng isa pang CCTV bago ang insidente, makikita ang sapilitang pagpasok ng gunman sa gate ng broadcaster kasama ang isa pang lalaki. Tinutukan ng ikalawang lalaki ng baril ang isang tauhan ni Humalon na napanuhod na lang at nagdakip ng ulo dahil sa takot. Dito na pumasok sa radio booth ang gunman. Matapos ang pamamaril, tumakbo palabas ng gate ang dalawang lalaki. Agad dinala ng kanyang mga kaanak sa Calamba District Hospital si Humalon, pero idineklara rin siyang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa labi na lumusot hanggang sa likod ng kanyang ulo. Base sa paunang investigasyon, nagpanggap umano ang mga gunman na may mahalagang iaanunsyo sa radyo kaya sila pinagbuksan ng gate ng mga kasama ng biktima. Agad na kinondena ng National Union of Journalists of the Philippines ang krimen. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na mas kasuklam-suklam ang pamamaril lalo't nangyari ito sa mismong tahanan ng mamamahayag. Kasabay pa ito sa linggo ng International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Nanawagan naman ang Presidential Task Force on Media Security sa PNP na agad bumuo ng Special Investigation Task Group para dumutok sa kaso. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga gunman. Naglatag na rin ng mga checkpoint ang Calamba Municipal Police Station. Okay, iyon nakita natin. Walang awa sa pagpaslang sa loob mismo ng kanyang tahanan na to. Pinasok ng dalawang gunman at pinutukan ito ng dalawang bisay sa muka. Abay, ayon nga dun sa mga putragis talaga. Matindi ka talaga. Sana mahuli ka rin, ha? Okay, maraming salamat.